Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, nasyak ang lahat sa pasabog ni Marcoleta. Nako, Abalos namutla. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may share lang po ako ha. Naglabas po ng pahayag si President Bongbong Marcos Jr. dito po sa pagtangkang paghuhuli pagtugis kaya Pastor Kibuloy. Yan mga kababayan. Eto, kung nasusunod ba yung protocol, yan ang ating alamin. Ito, sabi po ni PBBM, parang hindi niya yata masyadong naintindihan ang proseso. Kapag nag-issue ang korte ng beach warrant, or warrant for arrest, it is out of our hands already. It is in the court's hands. Yan mga kababayan, nasa korte na daw mga kababayan Kailangan ang kausap niya ang korte dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arestuhin siya. So all of these conditions that he's putting in are immaterial. Yan mga kababayan, immaterial daw. Yan po ang sabi ni PBBM. But sa pagpapatupad nga ng executive na arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy, ang tanong ng taong bayan, mayroon po bang nalalabag na batas, Nalalabag po ba ang protocol ng pag-aaresto dito sa kay Pastor Apollo Kibuloy? So yan po ang ating alamin mga kababayan dito po sa video ito. Ito, bigyan rin po natin ng komento ang video ito mula po sa News 5. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng komento. Noong Martes, ika-11 araw mula ng i-raid ng PNP ang KOJC compound sa Davao City, naglabas ang abogado ng KOJC ng isa pong litrato. Ito pong inilabas na litrato ni Israelito Torion, ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ at dekano po ng Jose Maria Law School ni Apollo Kibuloy. Ito raw ang itsura ng paghuhukay ng PNP sa loob ng basement ng Jose Maria College sa patuloy na paghahanap sa umunoy underground bunker ni Kibuloy. Ang Jose Maria College po ay nasa bukana lamang ng higanting KOJC compound sa Davao City. Ito po, itong banda rito. Ginigit kasi ng PNP na merong na-detect ang kanilang heartbeat sensor sa ilalim ng nasabing eskwelahan. Paglilinaw po, wala kaming paraan para i-verify kung tama ang sinasabi ng abogado. Pero ang higit na kakaiba ay ang pahayag ni Torion. Ang gate kasi ni Torion, kahit po sila ay hindi pinapalapit at pinapapasok ng PNP sa basement ng Jose Maria College kung saan daw ginagawa ng PNP ang paghuhukay. Ayon kay Torion, nasa 8 metro na raw ang hukay na ginawa ng mga pulis sa nasabing basement. Yun lang, walang makapagkumpirma po nito. So, yan pa lang mga kababayan na hindi po, wala po silang kasamang witness, Diyan sa paghuhukay na yan, I think, para sa akin po, mga karibin natin, ito ay isa ng paglabag, diba? Sa batas. Wala kayong witness Sinong maniniwala sa inyo? For example, hukay sila ng hukay dyan. After nila maghukay, mayroong nakitang mga baril. Mga baril or something, mga contrabands, diba? Sino po ang maniniwala sa inyo? Diba? Mga pulis, mag-isip-isip naman kayo. Sino po ang maniniwala sa inyo na hindi nyo yan itinanim dyan? Ngayong hindi nyo nga pinapapasok yung local media or maging yung mga mainstream media. Or yung talagang may-ari ng gusaling yan.
Kayo lang pumasok dyan, tapos nung tinatanong na kayo, bakit kayo naghuhukay? Oh, wala kayo, hindi nyo pwedeng sagutin. Ha? Oh, sino? Kayo rin ang malalagutan nito, mga pulis. Kasi kay Torion, mahigit isang linggo nang nagkulong ang PNP sa basement ng Josemaria College na walang mga saksi o kinatawan ng KOJC. Ang Davao Police naman, patay mali siya sa litratong nilabas si Torion. Ayon kay Davao Regional Director General Nicolas Torre, patunayan na lang daw ni Torion na naghuhukay nga ang PNP sa kanilang basement. At Ang hirap dyan, mga kababayan. Oo nga, sinasabi mong patunayan. Eto, pumupunta na doon si Atty. Torion para patunayan yan. Naghuhukay kayo pero hindi nyo naman pinapapasok. Ano ba talaga? Sa inyo ba talaga yan? No? Ito, mga kababayan, talagang matindi na po itong ginagawa nila. Pag may nakita silang, eto nga anong point, no? Ng paghuhukay nyo dyan kung wala naman kayong makasamang witness na third party para mag-witness, no? Diyan sa ginagawa ninyo. For example lang, di ba? Makakita kayo ng mga kung ano-ano diyan na mga illegal. For example, mga contrabands, mga kabayan. Anong gusto niyo mangyari sunod? Paniwalaan kayo? Ha? Yan, nakita namin yan dito. Paniwalaan kayo agad-agad ng taong bayan? Gayong ayaw niyong papasukin yung may-ari or something na yung local government man lang. Di ba? Na mag-assist sa inyo dyan at maging witness. Oh, dyan pa lang, malaking ano na yan eh. nung Martes, sinubukan dalhin ni Torion ang media sa basement ng Josemaria College kung saan siya ang dekano para igit ang karapatan nilang makapasok. Pero sa staircase pa lamang ay pinagbawalan na silang lumapit ng mga pulis. Ano pa ba ang issue dito? Una, karapatan at responsibilidad naman ng pulisya na i-serve ang arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Malinaw po yan sa Rules of Criminal Procedure na kung kinakailangan, pwedeng mag-break in ang umaarest ng pulis kung ayaw siyang papasukin para mag-serve ng arrest warrant. Kung merong reasonable ground to believe na nakatagong suspect sa lugar, walang limitasyon sa oras sa paghahanap sa kanya. Malinaw naman po yun. Pero pwede bang maghalughog at maghukay ang PNP na walang kahit sinong saksi at lalong walang kinatawan ng nasabing grupo? Yan po ang malaking debate ngayon. Hindi kasi nababanggit yan sa Rules of Criminal Procedure. Ang pinakamalapit na po dyan ay ang Rule 126 na para naman sa mga search warrants. Ayon po sa patakaran na ito, ang anumang lawful search sa isang bahay, kwarto o anumang lugar ay kailangang nasasaksihan ng hindi kukulangan po ng 2 testigo ng bahay o lugar na yon. Ito po ay para masiguro na walang hocus-pocus o hanky-panky na nangyayari doon sa loob. So yan mga kababayan, maliwanag na po, no? Na talagang lumalabag itong kapulisan natin dyan sa paghahanap, pag-aaresto kaya Pastor Apollo Kibuloy. Ha? Ito po yung nilalabag nila mga kababayan. Wala po silang witness, no? At eto, for search warrant. Yung dala po nila ay warrant of arrest, mga kababayan. Oh. Edi doble-doble ng paglabag nito. Pero bakit, ang question natin, bakit pinapayagan pa rin ng ating DILG Secretary, no? Itong mga ganitong nangyayari. Oh. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? Yari po dito si Abalos. Ha? Buti lang sana kung hindi lang siya. Hindi niya akuin ang lahat ng responsibilidad. Kasi may mas mataas pa na naman sa kanya. Wherein, and we think, mga kababayan, na inuutusan lang din po sila, no? Mga kawawa din itong mga pulis, no? Kasi kailangan din nilang sumunod, eh. Sino ang pwede nating sisihin? Trabaho lang din naman nila yung sumunod sa utos, pero mali na kasi. Well, anyway, mga kababayan, eto, pakinggan po natin si Congressman Marcoleta. Eto na po. Yung KOJC, bakit kay yung Kingdom of Jesus Christ. Jesus Christ.
Christ. So, isang denomination ito, isang sekta ng relihiyon ito, hindi ba? Yes po. Kapag ka kasi isang sekta ng relihiyon din, kapag nakarehistro ka sa SEC, ito yung Securities and Exchange Commission, ikaw ay tinataguri ang Corporation Sole. Korporasyon ito eh. Okay. Corporation Sole. Kagaya lahat ng mga sekta ng relihiyon, Corporation Sole eh. Yun pala yun. Ngayon, ang hinahanap nila ay isang tao na dating siyang namumuno nito, ngunit parang na-turn over na sa isang kapwa niya opisyal. Sa pagkatin, Okay. ang Corporation Sole ngayon ay nasa ilalim na nung taong pinagsalinan. Yung okay. So ang inahanting nila ngayon ay isang tao na hindi na siya yung may hawak ng hindi na siya yung head ng church, na siya yung pinaka-subject ng corporation. Okay. Ngayon, ang punto dito, ganito eh. Hinahanap mo yung tao, ngunit yung kanilang sekta, yung korporasyon, yung kanilang karapatan, yung kanilang pag-aari, at lahat ng mga may kinalaman sa kanilang karapatan sa paggagawa o pagtataguyod ng kanilang paniniwala, nagkaroon ng interruption eh. Sa akin palagay, dapat tingnan niya ng human rights din. Hindi lamang sa punto na, teka muna, tama ba yung pagsiserve ng warrant of arrest? Opo. Tingnan mo rin yung punto na wala bang karapatang na-violate? Wala bang karapatan na nalabag? Yung mga ginagawa nila dati, baka hindi na nila magawa. Pananampalataya nila ito dyan eh. Corporation Sole ito dyan eh. Ngayon, dapat makita yon. Dahil yun ay isang bagay na pinuproteksyon na ng batas dyan. Ayun. Well, tingnan natin to. Kasi kung ano ba, nakapondo sila dyan. Paano yung pagsasagawa nung kanilang... tayo naman, kanya-kanyang paniwala tayo dyan eh. Opo. Kung paano nila ginaganap yung kanilang paniniwala o pagsasakatuparan ng kanilang paniniwala, pagpapahayag ng kanilang paniniwala, dyan, kanila yun eh. Ngunit kapag nandun yung mga pulis, wala bang nalalabag dyan? Paano yung paniniwala nila? Paano yung pagsasagawa ng kanilang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang sekta? Mukhang yun po yung naging subject ng cease and desist order na pinalabas ng Davao Regional Trial Court. Kaya pinaalis po yata yung mga barikada. Nandiyan, nakikita ko pa rin eh. Kumunti lang sila pero hindi eh. Nagkakaroon ng inhibition ngayon. Nagkakaroon ng interruption. Isang bagay na dapat makita yan. Palagay ko sa tamang panahon, siguro baka siya sa atin din yan dyan. Pero ngayon pa lang, sinasabi natin, sa aking palagay, merong paglabag kung pag-uusapan ay yung ginagawa at yung karapatan ng corporation Corporation Sole. Yung sekta nila na hindi na nila nagagawa kung ano man yung may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ito po So yan mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Dito kaya sa sinabi ni Congressman Marcoleta na talagang meron talagang nalalabag na human rights mga kababayan dito sa ginagawang pagsiserve ng warrant of arrest dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon po ay ika-13 araw na po ng kanilang paghahanap, paggagalugad at paghuhukay. Siguro ko 8 meters na daw mga kababayan yung lalim ng hinukay pero idinidinay pa rin ni General Torre yung ginagawa ng kanyang mga bataan mga kababayan. So ano naman po ang inyong reaksyon dito sa video ito mga kababayan? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.